Chelsea Manalo, nagre-recording na at bagong horado sa It's Showtime. Hello Farwelas, mabuhay. This is Gaysel Ortega and welcome back to my YouTube channel. Pasok intro. Hello! Kamusta po kayong lahat? Good morning, good afternoon, good evening. Anumang oras kayo nanonood sa akin ngayon. Maraming pong salamat. At syempre, ito ang ating latest news and update sa mundo ng pageantry. Diba? Sorry, hindi ako nakapag-vlog and live sa mga nakaraan kasi nga, nilagnat ako. Nilagnat ako ng bonggang-bongga kaya ito mukha akong sakitin. Nakakaloka. Ayon, ang ating news and update nga sa mundo ng pageantry ay itong Misters of Pilipinas. Ongoing pa rin ang kanilang po-audition para maghanap ng mga nagagandahang kalalakihan para mag-represent sa Mr. Supranational, Mr. International, Mr. Manhunt, at saka Mr. Global. Ayun. So, nakita ko na yung mga nag-audition. Kulang pa, dagdagan pa ninyo. Diba? Syempre, para bonggang-bongga kung sino man dyan sa mga nanonood ngayon, yung mga aspiring or talagang gustong-gustong sumali sa male pageant. One of the best, one of the greatest male pageant. One of the biggest male pageant sa Pilipinas, ang Mr. Pilipinas Worldwide, na syempre mapupuntahan niya yung Supra International, Manhunt at saka Global. So sila ngayon ang tinuturing na pinakamalaking male pageant sa Pilipinas. So join na kayo hanggang February pa. Hanggang February 1 pa. So, join na. Yes, next punta naman tayo dito sa Reina Hispano-Americana. Reina Hispano-Americana. Ano ba yan? Nandun na nga sa Bolivia ang ating pambato na si Miss Diamante. Ano nga ba ang chance niya na makuha ang corona? Siya na nga ba ang natatanging Pinay na baka mag-uwi ng pangalawang corona ng Pilipinas sa Reina Hispano-Americana after the beautiful Winwin Marquez? So, ang lakas ng laban kasi when it comes sa prediction, nangunguna siya. So, ano nga ba ang chance niya? Comment down below lang kayo dyan. Or mamimaintain niya ba ang top 5 placement ni Miss Diamante? Or maliligwak or winner. Diba? So, supportahan natin si Miss Diamante sa kanyang stint dito sa Reina Hispano-Americana 2025. Next, Miss Supranational. Nag-announce na kung kailan gaganapin ang pageant. So, I'm so excited talaga na si Tara Valencia sa wakas, nauna pa siyang naipadala sa international pageant kaysa kay Krishna Gravide. So, charot lang. Diba? Nauna si Krishna Gravides, Queen from Baguio, tapos paano lang si Tara Valencia. Tapos mukhang nauna pa si Tara Valencia na na maipadala sa international pageant. Si Krishna Gravides mukhang wala pa yung pa-Miss World niya. Ewan ko ba sa kanya, natenga na yung pa-Miss World. Ewan ko dyan sa Miss World na yan kung matutuloy pa ba or baka uubanin lang ng si Krishna Gavrides dyan sa Miss World Philippines, hindi pa siya maipadala doon. And good luck kay Miss Tara Valencia. At magsisimula na ang kanyang international pageant journey sa June 9 to 28, 2025, ang 16th edition ng Miss Supra National. Sino kayang makakatambal niya sa Mr.? Sana si Kurt. Depende na lang sa magiging performance ng mga guys dito sa Mr. Supranational. But hope and pray and supporting Tara Valencia para mag-represent ng Pilipinas sa Miss Supranational 2025. Next natin pag-uusapan, Miss Universe. Ng bonggang-bongga, Victoria Telvig. Dumalo sa isang Hispanic inaugural sa US of A. Nakakaloka. At least may event naman tong si Victoria. Hispanic inaugural ball. Ayun.
ng bonggang-bongga. At least may ano naman siya, may ganap naman siya sa buhay. Nakakaloka tong si Victoria. Kulang na lang ay ikulong siya sa kwarto at saka sa baul ni Kunan at saka ni Raul. Yun na nga ba ang kanilang eksena. At least nakita naman natin na may iba siyang ginagawa. Hopefully, more activities, more events, more fashion show, more eksena. O diba? Hindi yung, my goodness, Purigaba, mukhang hindi kayo gumagaya sa Miss Earth na kung saan-saang bahagi ng mundo pumupunta at kung ano-anong ginagawa ng eksena. Baka naman Miss Universe, o diba? More events naman sa ating Queen, Victoria Tilbeg, kasi deserve naman niya. At nagtataka ako, 2 buwan na hindi pa siya nakakauwi sa Denmark. Parehas ba sila ni Shanice Palacios na ban din sa bansa nila pagkatapos manalong Miss Universe? Ganun ba to? Bakit walang homecoming? Ano to? Hindi siya nire-recognize ng Denmark or ng European community? Ba't ganun? Naluloka ako sa mga pa-eksena. Nagtataka talaga ako, bakit hindi inaasikaso yan ng Miss Universe organization na pabalikin muna siya sa bansa nila para matingnan natin yung dating, yung eksena doon kung gaano nila tanggapin si Victoria Telvig as our new Miss Universe 2024. No? Bakit kaya? May alam ako, kaya hindi ko pwede sabihin. Ha? Nakakaloka. At guys, ito na ang ating abangan pala ninyo ha. Abangan din ninyo ang press conference ng Miss Universe organization sa February 7. I-reveal na nila kung saan gaganapin ang Miss Universe 2025. Pero yung Miss Universe 2026, obviously, nasa Las Vegas, USA. Basta sa USA, I'm not sure kung sa Las Vegas. Basta, ang 2026 Miss Universe Edition ay sa USA na gaganapin. And hopefully, this time sa Europe naman or sa Asia, nakakaloka kayo. Pro naman Latina yung dalawang sunod, diba? Pro Latin America. So hopefully dito naman sa Europe and Asia, no? Hello, or Africa. Pero ang nakasama na posibleng maganap ang Miss Universe 2025 ay sa India, South Africa, Thailand, Costa Rica, Dominican Republic, Spain, Argentina, and Morocco. Sana tanggalin nila sa listahan itong Argentina na to, Spain, at saka Dominican Republic, o diba? At saka Costa Rica. Ay, parang awa naman ninyo. Huwag naman, ilayo naman ninyo yung Miss Universe sa mga Latina. Ano ba? Ha? Ayun lang naman ang aking anghanas. Sana sa pag-announce nila sa February 7 ay Asian country or European country or African country naman held ang Miss Universe, ang 74th edition ng Miss Universe. At syempre sa ating paunang talagang ito talaga ang ating intro, Chelsea Manalo may recording na, diba? Sana all, diba? Kasi hindi ko alam kung para saan yung recording, pero nakita ko may mga pumunta na siya sa recording kay Nemerot. Hindi ko alam kung tatambling ba siya. Charot lang. Hindi ko alam kung magra-rap ba siya, kakanta, or whatsoever. Basta may pa-recording na siya. At saka, natuwa ako kasi isa siya sa mga hurado ng Sexy Babe sa It's Showtime. So, daily na natin makikita si Chelsea Manalo na mag-judge ng mga pageantera na girls sa It's Showtime para ipakita ang kanyang skills when it comes sa pagpili ng susunod na beauty queen at susunod na sexy babe sa It's Showtime. Diba? Normally, actually, mga sexy babes, mga beauty queen material sila, ewan ko bakit hindi sila nagsisali. Mas malaki siguro yung kita nila as a dancer or as a sexy babe kasi sumali sa pageant. Kung sa bagay, gagastos sila ng bonggang-bongga, diba? Pero congratulations ka talaga kay Chelsea kasi ang daming events, ang daming program, ang daming ginagawa sa buhay, ang daming eksena, diba? More projects, more events, more money, at makakatulong yan sa ating queen, the Miss Universe Asia, the first ever Miss Universe Asia, Miss Chelsea Manalo. Kaya good luck talaga sa susunod mong mga projects. Ayan ang ating latest update sa mundo ng pageantry ngayong araw na ito. So abangan ninyo ako later, siguro pag okay na ako, magla-live ako. Ay nako, ang pangit kasi ng pakiramdam ko, kayo kasi
Charot lang. There you go, guys. Maraming salamat. This has been Gaysel Ortega. Paalam!